Arestado sa buy-bust operation sa San Carlos City sa Pangasinan ang lalaking tulak umano ng ilegal na droga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga na San Carlos City, Pangasinan Police Station ang suspect na isang 37 anyos na lalaki may asawa na residente sa syudad matapos itong masakote sa anti-drug operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team pasado alas 9:35 kagabi kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer na binentahan ng suspect ng dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.3 grams at may street drug price na 15,640 pesos kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang suspect sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsalmi ng pwersa ng kapulisan at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Kinilala ng mga otoridad ang nadakip sa alias na Aying na naharap sa kaso paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa operasyon na isinagawa ng Moncayo Municipal Police Station, First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company at PDEA, na kumpiska mula sa suspek ang hinihinalang shabu, isang 38 caliber revolver, mga bala, isang basyo na bala, mark money at iba pang ebidensya. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Moncayo Municipal Police Station ng suspek kasamang lahat ng mga kumpiskang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso alinsunod sa umiiral na batas at mga pamamaraan ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang punong barangay na 54 anyos na kinilala na si alias Gar, residente ng Hacienda Nasipunan, Barangay 12, lungsod ng Victorias, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judices Catalogo ng Negros Occidental Provincial Police Office, ang search warrant isinerbe ng Victoria City Police Station, mga miyembro ng Negros Occidental Provincial Police Office, CIDJ at Regional Mobile Force Battalion, kung saan nakuha sa posisyon ng suspect ang isang kalibre 22 na revolver, 69 na mga bala at isang granada. Ginawa ang operasyon dahil sa reklamo ng isang residente sa lugar, kaya sinagawa ang nasabing operasyon. Sa ngayon, ang suspect detinado sa Victorias City Police Station at maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 91 o Republic Act number 10591 o illegal possession of firearms at Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinaluhan ni PBBM ang inilunsad na Bangsamoro Government Convergence Program na ginanap sa 6th Infantry Campilan Division sa Barangay Awang, Datuudin, Sinso at Maguindanao del Norte. Sinalubong ng local officials led by BARM Chief Minister Abdul Rauf Makako ang Pangulo sa Awang Airport kasama na Westmincom Commander Lieutenant General Donald Gumiran at 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara. Sa mensahe ng Pangulong Marcos sa harap ng 5 BARM governors ng Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kasama ang parliamentary members, congressmen, chief executives at barangay officials, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pangmatagalang kapayapaan sa BARM region na matatamo lamang umano sa pamamagitan ng matibay na pagsasama at ugnayan ng national government at ng Bangsamoro government. Ang highlight sa mensahe ng Pangulo ay ang rollout ng bawat barangay makikinabang program o BBM na nilagakan ng pondong
hanggang 200,000 pesos per barangay sa buong Bangsamoro Region sa layuning masuportahan ang presidential scholarships at mga priority community projects sa bawat barangays ng rehiyon. Binigyan din ng Pangulo ang kanyang patuloy na suporta sa pamamagitan ng social welfare, healthcare, agricultural assistance, cultural initiatives at suporta sa Hajj pilgrims. Sinisiguro din ng Pangulong BBM na matutuloy na ang nalalapit na first parliamentary elections ng BARM na nakaschedule sa ikalawang Lunes ng September 14, 2026. Para sa MBC TV Network News, Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli sa bayan ng Las Habas, Northern Samar ay tinuturing na 7th most wanted person ng Caloocan City dahil sa kasong frustrated murder. Nang malaman ng otoridad ang kinaroroonan nito, agad naglunsad ang kapulisan ng Las Navas ng operasyon sa barangay ng Taylor na naturang bayan. Ang akusado ayon sa ulat ng PNP ay 40 anyos, kasalukuyan ang nakatira sa nasabing bayan. Iniulat ba ng PNP na 3 taon nagtago ang nasabing wanted bago ito maaresto. Mayroong warrant o bares sa nasabing wanted sa kasong frustrated murder mula sa Regional Trial Court Branch 129 Caloocan City noong pang March 28 taong 2022. Halagang 200,000 pesos na piyansa ang nilagak ng korte para sa pansamantalang kalayaan nitong akusado. Dinala muna ito sa Las Navas Municipal Police Station at nakatakda itong dalhin o ibiyahe sa Caloocan City. Hinimo kayo ng PNP na patuloy na suportahan ang law enforcement sa pagsasagawa ng operasyon laban sa mga wanted sa pamamagitan ng pagre-report sa mga wanted person na naroon sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC TV Network News RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.